Mga kasaka, ayan, magandang umaga sa inyo lahat. Pero simulan natin yung kwento dito sa aking dulo. Ayan, ito yung dulo ng aking sinasaka. Ito yung malapit sa may karsada. Ito yung tabi ng karsada sa may dulo na mismo. O, ayan, ito yung aking pinatanim nung nakaraan. June, May 29, yan, nung itinanim yan. O, ganito na yung kanyang itsura ngayon. Nanghihingi na siya ng pataba. So, ayan, kung makita nyo ito mga kasaka, itong part na to, talagang hindi ko yan tinamnan. Yan, pero ito, karugtong pa rin ito ng bukid na sinasaka. Ito yung pinakalundo o yung pinakamalalim na area. Kung makita nyo yung mga katabi ko, meron silang sabog tanim dyan. Pero yung sa akin, hindi ko na nilagyan. Gawa nga ng pag dito umulan. Yan, kung makita nyo, ulan pa lang yan, ay ganyan lang yung tubig. Paano pa, pagka mag-aanihan na talaga, yung nagsimula na talaga yung malalakas na ulan at bagyo na dumating, may baha pa kung sakali. Di problema. Kasi yan, halimbawa yan, katulad yan, nakalusot sila, meron silang tanim, meron silang pagkaani na yan, yun ang magiging problema dyan. Kasi dito sa lugar namin, kung makita nyo yung mga puno na yan, may patapunan dyan, hindi naman nahukay. Humingi ako ng tulong nung nakaraan sa aming barangay, hindi naman natugunan. Kaya yun, hindi ko na lang din tinamnan to. Dahil medyo nagbabaka sakali lang yan, kung masakali makakalusot o may maaani sila. Pagdating kasi dyan, pagka hindi na yan maaani ng matino pagka nagsimula na yung tubig dyan kasi napakalalim talaga dyan. Kailangan mo ng bangkain. Kaya ito na lang yung tinamnan ko. Ito nga lang itong dalawang pitak na to, medyo malamala pa to kasi umaabot ng lagpas tuhod yung tubig hanggang dito. Pero ito kahit pa paano, kung ikukumpara dun sa may nasa baba na yung kanina, yung walang tanim, talagang mas may laban ika nga nila. So ayan, mas may laban na mas maani siya ng mas maayos. Dahil nung nakaraan na nga ako noon, hanggang sa naging kwento o naging pangako na lang din yung tulong na ibibigay doon. So, hindi ko na din sasabihin kung sino yung mga yon. So ito na nga pala yung update ko ngayon. Hanggang dito, medyo may nakita ako medyo may madalang. Ibig sabihin, namatay lang yan. Gawa nga ng sobrang init nung naipatanim ko ito. Yun, mayroong part na maputi doon, may nakita man akong punla yun na hindi ninaitanim kasi sobra. Kaya yan, kukunin ko yan at sa maputi na yan. Yan. O ito na, at natundusan ko na nga yung maputi kanina. Nakuha na natin yung punlang sobra nila. So ito yung ating, yan, ikot ko rito, ito yung pinakabana natin na medyo mahaba. Medyo may kahabaan ito. Ito yung patag ko nun. So ayan, medyo mahaba yan siguro, nasa around mahigit kumulang yan sa 3 lote ang haba nito. Halos halos nasa 0.7 hectares to. Kulang na lang ng 2,000 square meter to. O kulangin mo na konti lang, isang hektarya na isang kahon kaya nga ng iba. So isang part ng bukid natin to na pinatag ko lang. Ayan, ito na yung ating bukid ngayon, yung sinasaka natin. Kailangan na ng pataba. Mag-spray na ako dyan ng 2,4-D para bumukay puno bago tayo mag-apply ng pataba. Tapos susundan na natin yan ng mga foliar na fertilizer na nanggaling sa DA. Yun yung gagamitin ko dyan. Tapos yung aking bio plant booster. At ito na yung dito ko sa may puno. Ito yung ating mangga na tanim dito sa bukid. Nagbibigay pa rin naman ng bunga kahit pa paano. Kaya nga, tapos may kamyas, may santol. Pero yung santol wala siya kasing hinog ngayon. Lang itong mangga, yung Indian mango. Ayan yung santol, medyo madilim yung naging kuha natin dyan. Gawa ng against the light tayo. Ito na yung dito. Pag nandito ka, pwede kang manguha. Pagka gusto mo magmerienda, libre na. Dahil nasa bukid. So, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga kasaka. Update ko lang kayo pagka magsasabog na.